Ngayong umagang ito, sa unang buwan ng unang linggo ng buwan na ito, ng Pebrero, ay babalik tayo sa ating seryeng tinatalakay o pinag-aaralan sa unang sulat ni Apostol Pedro. Babalikan natin ito at loobin ng Panginoon ay matapos natin ang unang seksyon, yung unang major section ng 1 Peter chapter 1. At ngayon, babalikan natin ito at nawa ay pagpalain ng Panginoon ang ating pagsasalo-salo ng kanyang salita sa umagang ito. Tayo muna ay manalangin. Ipinapahayag po namin, O Diyos, na walang papantay at walang hihigit at walang makakapawi ng aming pangangailangan, ng aming mga spirito at kaluluwa kung hindi ang inyong pong salita po lamang. Sa umaga pong ito, O Diyos, ang aming mga puso, lagyan niyo po ito ng malalim na paghahangad ng inyong salita. Hindi lamang basta kauhawan, kung hindi karoon kami ng pananabik na itrato namin ang pagtanggap namin ng salita niyo sa umaga pong ito na higit pa sa pilak at ginto, higit pa sa masarap na pagkain. Nawa, O Diyos, bigyan niyo kami ng disposisyon sa umagang ito na tanggapin namin ang inyong salita bilang bahagi ng aming buhay. Gusto namin, O Diyos, mamunga. Gusto namin makita ang katotohanan ng aming pananampalataya. Gusto namin matiyak, O Diyos, na kami ay na kay Kristo. Kaya sa umaga po ito, samahan at tulungan niyo kami na mangyari ito sa amin. Mamulat ang aming mga puso, lalo tigit sa katotohanan ng aming pagiging isa kay Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang oras na ito sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang ngayon, iniisip ko kung paano ko i-introduce ang aking mensahe dahil kagabi bago ako matulog ay siguro mga alas 3 na yon. Meron ako napanood na isang video at sa aking pananaw, yung video na yon ay very disturbing. Isang young African preacher ang nangangaral sa isang malaking kongregasyon at sa kanyang pangangaral ay ganito yung kanyang ginagawa. May isang tao sa kanyang gilid at siya ay nakaharap doon na may hawak ng isang water bottle. Siguro mineral water yon. At sinasabi nung preacher ay, "Water, come into my mouth. Water, come into my mouth." Paulit-ulit niyang sinabi yon, higit sa 5 beses sa sinasabi niya, "In Jesus' name, water, come into my mouth." Inutusan niya yung tubig na pumunta sa kanyang bibig, in Jesus' name. So, kinukumand niya yung tubig at parang ipinapakita niya na basta gamitin mo yung formula in Jesus' name, yung tubig na yun ay pupunta sa kanyang bibig. Ngunit hindi pumunta yung tubig, hindi nagkusang loob yung tubig na pumunta sa kanyang bibig. At ang ginawa niya ay ganito, sabi niya, "Open the bottle. Hand me the water." Binigay nung lalaki doon sa preacher at uminom siya. Hindi ko alam bakit nagpalakpakan ng tao. Sabi ko, bakit nagpalakpakan ng tao nang ininom niya yung tubig? At gumagawa siya ng gesture na parang meron siyang sasabihing very astounding, na parang meron siyang sasabihing very remarkable, at marami siyang gesture na ginagawa. At ito yung kanyang sinabi, pakinggan niyo po ito, "Sometimes in your life or in our lives, it does not require prayer, just action." Sabi niya, may oras at may punto na darating sa ating buhay, hindi nire-require ang manalangin. Ang nire-require lamang ay kumilos ka. Gumawa ka ng action at mangyayari yon. Katulad nun, yung tubig, ini-illustrate niya siguro na hindi mo kailangan ng prayer para yung tubig ay lumapit sa iyo. Ang kailangan mo, kumilos ka. Hindi naman ako nag-comment dahil hindi naman ako ma-social media. Pero ang iniisip ko, saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang pangangaral na ito na may darating sa punto na sa buhay ng isang mananampalataya na hindi nire-require na manalangin. Sa gayong ipinakita ng Panginoong Jesucristo na sa bawat oras, siya'y nananalangin.
tuwing madaling araw. At sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. Napakahalaga ang topic ko is not about prayer. Pero ano yung ine-express natin sa prayer? Every day, yung prayer is like a breath. Paghinga natin yun. Para itong hangin. At kapag tayo ay nananalangin, ano ang ine-express natin? Faith and love. Hindi ko lang kung bakit saan nakuha. So, paano mo i-express ang iyong pagluwalhati, pag-ibig at pananampalataya kay Kristo kundi sa pamamagitan ng pananalangin? Kaya sa umagang ito, mag-ingat tayo sa ganong uri ng pananalangin, sa ganong uri ng pangangaral. Sa umagang ito, ang gusto kong tingnan natin ay palalimin natin yung ating sarili. Sa tuwing tayo ay mananalangin, ang pinakamabuting gawin natin sa oras ng pananalangin ay ipahayag natin ang ating pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Buksan niyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 1, at babasahin natin for the sake of context ay mula sa talatang 6 hanggang talatang 9. 1 Peter chapter 1 verses 6 up to 11. At kung naroon na kayo, ang buong kongregasyon ay ibigay ang kanyang pandinig. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali ang siyang tanging may otoridad sa kanyang iglesia. Ito ang sabi ni Apostol Pedro. Sa ganito'y kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa umagang ito, gusto ko munang ipakita sa inyo na ang goal ng aking mensahe ay simple lamang. Ang tunay na pananampalataya, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyanong may tunay na pananampalataya, lamang ang magbubunga ng pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tunay na pananampalataya lamang. Ang tunay na pananampalataya lamang ang magbubunga ng pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ipapakita ko sa inyo sa umagang ito, katulad ng ginagawa ni Apostol Pedro, na ang tunay na pananampalataya, para ito ay mapatunayang totoo, ito ay magbubunga ng pag-ibig at pagtitiwala. Pasinin ninyo sa ating talatang binasa. Gusto ko muna magbalik-aral tayo for the sake of context dahil ipinapaliwanag ni Apostol Pablo o Apostol Pedro mula sa talatang 5 hanggang talatang 9. Actually, bagamat ilang beses natin ilang beses lamang binanggit ang salitang pananampalataya, subalit makikita natin dito na ipinapaliwanag dito ni Apostol Pedro ang uri ng isang tunay na pananampalataya. Pasinin ninyo sa talatang 5, na sa talatang 5, o sa talatang 7. Sa talatang 7, mapapansin ninyo dito na ang isang tunay na pananampalataya, ang tunay na pananampalataya lamang ang magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan sa ating Panginoon. Ang tunay na magbibigay ng kaluwalhatian, sinabi sa aking translation, ay yung genuine faith which is imperishable will result in praise and glory and honor
at the revelation of Jesus Christ. Sa ibang salita, ipinapakita dito na yung sinubok na pananampalataya, yung tunay na pananampalataya lamang ang magbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa ating Panginoon at wala nang iba. Napakalinaw niyan sa talatang 7. Pinapaliwanag dito ni Apostol Pedro na kapag ito'y tunay na pananampalataya, ito ang magbibigay ng tunay na kaluwalhatian sa Diyos. Pasinin ninyo sa talatang 7, pinag-uusapan dito ang uri ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, sinabi ni Apostol Pedro, ay hindi nasisira, imperishable. Sa salitang Tagalog, ito ay sinabi doon na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira. At kung ipinapakita rito, ang ginto at ang pananampalataya ay pinaghahambing at makikita natin na ang kalikasan ng tunay na pananampalataya ay higit na mas maina, mas mabuti, mas dakila kaysa sa ginto. Dahil ipinaghambing dito ni Apostol Pedro ang dalawang bagay na ito at ipinakita niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi masisira. In other words, hindi mawawala. Hindi tulad ng ginto. Lahat ng bagay ay mawawala. Subalit, sinabi dito ni Apostol Pedro, ang pananampalataya ay hindi masisira, hindi mawawala. Yan ang isang katangian ng tunay na pananampalataya. Natatandaan niyo ba sa Matthew 13, verse 20 to 22, na may mga tumanggap ng mga salita ng may kagalakan at sasabihin, parang titingnan natin, para silang outwardly, sa panlabas na inyo, para silang mga converted talaga, may joy. Subalit, nang dumating ang mga pagsubok, nawala sila. Ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay hindi totoo. Dahil kung totoo ang pananampalatayang iyon, ang pananampalatayang kanilang ipinakita ay dapat ay hindi nawala. So ipinapakita ng malinaw dito na ang pananampalatayang tunay ay hindi mawawala. Hindi, may mga mananampalataya ngayon na nag-aangkin sila na sila ay mga mananampalataya at may sinasabi na may mga patotoo. Noon ako na naririnig na totoo naman talaga, ang tagal niyang nawala sa church. At magte-testimony siya during worship. At sabi niya, nawala minsan ang aming pananampalataya, pero salamat sa Panginoon, ibinalik niya. Parang napaka-Diyos, parang very godly kung pakinggan ang kanyang testimony na nawala daw ang kanyang pananampalataya. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi nawawala. At hindi ito nawawala at nahulog natin at ibabalik sa atin ng Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasisira, hindi nawawala. Alam niyo po kung bakit hindi nasisira at hindi nawawala ang tunay na pananampalataya? Dahil ang pananampalatayang ito ay kinakasangkapan ng Panginoon upang panatilihin ang mga magmamana, ang mga ipinanganak na muli, ang mga tatanggap ng kaligtasan. Yun ipinakita sa verses 3 to 5. Sinabi sa verse 3, ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng ipinanganak sa buhay na pag-asa ay tutungo sa isang manang hindi nasisira, hindi kukupas na inilaan sa langit para sa kanila. At lahat ng mga magmamana na ito, sinabi sa verse 5, ay iingatan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. At papaano iniingatan ng mga mananampalataya? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang kinakasangkapan ng Diyos. Kaya pinapakita dito ng malinaw, merong pagdidiin si Apostol Pedro sa pananampalataya. Ito yung kinakasangkapan niya. Ngayon, pupunta tayo sa focus ng ating text sa verse 8. Pasinin ninyo sa verse 8. Makikita natin ang mga praktikal na bunga ng tunay na pananampalataya. Ano ang mga praktikal na bunga? Ang akala ng iba, kapag ikaw ay merong tunay at matibay, malakas, sinasabi ng iba, at mataas na pananampalataya, positibo ka mag-isip. Kapag ikaw ay merong pananampalataya, tunay, matibay, ay kapag meron kang isang bagay na minimithi,
ibibigay ng Panginoon. Pero sinasabi nila na yan ang bunga ng tunay na pananampalataya. Kapag ikaw ay may tunay na pananampalataya, ibibigay ng Diyos ang anumang hilingin mo dahil nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Parang nakaka-encourage, na isipin natin na ibibigay ng Diyos dahil sa nakita ng Diyos ang aking pananampalataya. Hindi po ito totoo. Sapagkat hindi yan tinuturo ng banal na kasulatan na ito ang bunga ng tunay na pananampalataya. Ang bunga ng isang tunay na pananampalataya ay pinakita ni Pedro sa talatang 8. At ang sinabi doon ni Apostol Pedro na bunga ay ito, iniibig at sinasampalatayanan o pinagtitiwalaan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung natatanging bunga. Alisin mo na ang lahat ng bagay, itira mo lamang ang 2 bunga na ito at sasabihin ko sa iyo, ito ang tunay na pananampalataya. Ito ang bunga ng isang tunay na pananampalataya, ito ay ang iniibig at pinagtitiwalaan ang Panginoong Jesucristo. Pansinin ninyo dito, 3 bagay ang dapat pansinin natin dito na bunga ng tunay na pananampalataya. Pinag-aralan natin noon yung kagalakan sa verse 6. Actually, sa verse 8, bago matapos ang verse 8, inulit doon na meron silang kagalakan na hindi maipaliwanag. So may 3 bungang ipinapaliwanag dito, ipinapakita si Apostol Pedro na praktikal na bunga ng tunay na pananampalataya. Ito ay ang kagalakan, pag-ibig kay Kristo, at pananampalataya kay Kristo. Ang 3 ito ang mahalagang bunga ng pananampalataya. Napakasimple lamang ng aking mensahe na gustong ibigay sa inyo sa umagang ito. Ang mga mananampalataya ay may kakayahang ibigin, sampalatayanan si Kristo ng may dakilang kagalakan dahil sa katotohanan ng kanilang pananampalataya. Ang mga mananampalataya ay may kakayahang ibigin, sampalatayanan ng may malaking kagalakan ng Panginoong Jesucristo dahil sa katotohanan ng kanilang pananampalataya. Ipinapakita dito ni Apostol Pedro, ito ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga ng pag-ibig, pananampalataya, at kagalakan sa Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo, pansinin ninyo sa talatang 8. Ngayon, tututukan natin ang talatang 8. Sinabi sa talatang 8, hindi nyo siya nakita. Hindi nyo siya nakita. Tulad natin, hindi natin nakita ang Panginoong Jesucristo. Nang sinabi ito ni Apostol Pedro, hindi nyo siya nakita. Ang mga salitang ito ay paglalarawan ni Apostol Pedro sa karanasan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, sinasabi ni Pedro ang kanilang karanasan. Hindi nila nahawakan, hindi nila nakita, hindi nila nakasama ang Panginoong Jesucristo. Ngunit si Pedro bilang apostol, sa mahigit 3 taon, nakasama niya ang Panginoong Jesucristo. Si Pedro bilang may akda ng sulat na ito, nang sinabi niyang hindi niyo siya nakita, kung ihahambing natin ang karanasan ni Apostol Pedro at ang karanasan ng mga mananampalatayang sinulatan na ito ni Apostol Pedro, ang kanilang karanasan ni Pedro, karanasan ng mga mananampalataya, ay ano po? Magkasalungat na karanasan. Sapagkat nakita at nakasama ni Apostol Pedro ang Panginoong Jesucristo, ngunit ang mga mananampalatayang ito ay hindi. Itong tumanggap ng sulat na ito, hindi nila nakasama ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni Apostol Juan, ito ay totoo rin kay Apostol Pedro, 1 John chapter 1, verse 1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So ipinapakita nila dito, narinig, nakita ng kanilang mga mata, napagmasdan, nahipo, nahawakan ng kanilang mga kamay ang Panginoong Jesucristo. At ito'y totoo kay Pedro. Totoo ito sa lahat ng mga apostol.
Totoo ito sa lahat ng mga unang alagad ng Panginoong Hesukristo. Ang totoo niya, kung bibigyang diin ko pa, si Apostol Pedro ay may pribilehiyo na masaksihan yung tinatawag na transfiguration sa Matthew 17. Sa Matthew 17, makikita natin doon na ang Panginoong Hesukristo ay nagbagong anyo. Kung natatandaan ninyo, nabasa nyo ito, sino ang kasama ng Panginoong Hesukristo? Ang kasama ng Panginoong Hesukristo ay si Moses at Elijah. At anong sabi ni Pedro? Magtayo, kumbaga, sa sobrang kanyang pangunguna ay sinabi niya, magtayo tayo ng dambana. Nakita ng Apostol Pedro ang kaningningan ng kaluwalhatian ni Kristo. Pero alam niyo po ba yung experience niya ngayon, na nakita niya yung kaningningan, somehow, yung kaluwalhatian ng nag-iisa at tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo, somehow nabuksan yung kanilang mata at nagkaroon sila ng maliit na pagsilip sa kaluwalhatian ni Kristo. Nagkaroon sila ng pagsilip doon sa natatanging kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Pero alam niyo po ba na hindi ito pinagmalaki ni Pedro? Actually, sa kanyang ikalawang sulat, ang kanyang ipinagmamalaki ay hindi yung kanyang experience. Ano ang kanyang ipinagmamalaki? Yung banal na kasulatan, in application yung banal na kasulatan, hindi ang kanyang experience. In the same way, hindi rin pinagmamalaki ni Apostol Pedro ang kanyang nakita. Bagamat ito yung isang pribilehiyo na makita makasama si Kristo, lalo't higit makita ang kanyang kaluwalhatian, ngunit pinapakita ni Pedro dito na hindi ito kalamangan. Hindi ito kalamangan. Hindi niya ito inaaring kalamangan para sa mga mananampalataya. Nakita rin Apostol Pedro ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa unang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Ang gusto ko makita ninyo dito, ang sinabi ni Apostol Pedro na hindi niyo siya nakita. Nang sinabi niya ito ay salungat sa kanyang karanasan. Tama? Salungat ito sa kanyang karanasan. Ngunit, hindi itinuturing ni Pedro na isang kalamangan sa pananampalataya ang makita si Kristo ng mukhaan. Nakikita ninyo? Hindi ipinapakita, hindi itinuturing ni Pedro na isang kalamangan sa pananampalataya ang makita ang Panginoong Hesukristo sa kanyang laman, sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi niya ito sinasabi na paumanhin, pero meron kaming taglay, mas nakakalamang ang aming pananampalataya sa inyo. Kayo na mga nagkalat sa iba't ibang lugar, kayo na mga mananampalataya, paumanhin, pero sasabihin ko lamang yung totoo, may kalamangan ang aming pananampalataya sa inyo dahil kami, nahawakan, nahipo, nakita, nakasama namin si Kristo. Pero sinasabi ni Pedro ay hindi. Nakita ni Pedro ang Panginoong Hesukristo, ngunit anong nangyari kay Pedro sa oras ng ang Panginoong Hesukristo ay dinakip? 3 beses itinatwa ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tingnan niyo ito. Nakita ni Pedro ang Panginoong Hesukristo, nakasama niya, nakita niya ang lahat ng himala, nakita niya, narinig niya ang lahat ng turo ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa panahon ng ang Panginoon ay dinakip, ito'y kanyang itinatwa ng 3 ulit. Subalit, pansinin ninyo, ang mga mananampalatayang hindi nakakita sa Panginoong Hesukristo, salungat sa karanasan ni Pedro, sila dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Tama sa verse 6? Umaharap sila sa iba't ibang uri ng pagsubok, ngunit hindi nila itinatwa ang Panginoon. Kalamangan ba na nakita sa laman o sa pagkakatawang tao si Kristo? Si Pedro na nakita ang Panginoong Hesukristo, itinatwa ng 3 ulit, bagamat siya na-restore, pero makikita ninyo, sa karanasan ni Pedro, hindi kalamangan yung kanyang pagkakakita kay Kristo sa laman.
Sapagkat itong mga mananampalatayang sinusulatan niya, hindi nila nakita si Kristo, subalit sa gitna ng iba't iba at mabigat na pagsubok, hindi nila tinatwa si Kristo. Sila ay nanatili sa Panginoong Jesucristo. At sinabi sa verse 6, nang may kagalakan. Kalamangan ba ang makita sa pagkakatawang tao ang Panginoon? Kalamangan ba ni Pedro? Pinagmamalaki ba ni Pedro na nakakalamang sila dahil nakita nila sa laman si Kristo? Hindi. Kinikilala ni Pedro na ang pananampalataya ng mga taong ito na hindi nakakita kay Kristo ng pisikal. Ang mga taong ito na sinusulatan ni Apostol Pedro, hindi nila nakita si Kristo, pero sinasabi dito ni Pedro, ang kanilang pananampalataya ay kasing totoo ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya ng mga apostol na nakakita kay Kristo ay kasing totoo ng inyong mga pananampalataya. Hindi inaaring kalamangan, hindi maaring ariing kalamangan, kumbaga may advantage, bagamat privilege yun, pero hindi ipinapakita ng banal na kasulatan na mas makakalamang, mas nakakahigit ang nakakita kay Kristo nang siya'y nagkatawang tao. Sapagkat ipinapakita dito ngayon ni Apostol Pedro nang sinabi niyang hindi niyo siya nakita, pinapakita ni Apostol Pedro ang mga taong ito na hindi nakita ang Panginoon, ang kanilang pananampalataya ay kasing totoo ng sa amin. Tulad ng pananampalataya natin ngayon sa Panginoong Jesucristo. Kaya pinapakita nito na hindi esensyal ang mga sinasabing mukha o inukit na mga larawan ng Panginoong Jesucristo. Ano ang mga katwiran ng mga kaibigan nating nasa ibang kupunan? Kailangan namin ng larawan ni Kristo. Bakit? Para makakonsentrate kami sa aming pagsamba. Kailangan namin ng larawan, kailangan namin ng object. Dadalhin ko sila sa karanasan ng mga mananampalatayang ito. Wala silang larawan, wala silang object, and yet they love Christ and they believe in Christ despite of having not seen Him. Hindi nila nakita si Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay ito. Hindi mo man siya nakita, iibigin mo siya, pagtitiwalaan mo siya. Yan ang marka ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, walang halaga ang mga larawan na yan. Walang halaga. Huwag tayo maghanap ng object na parang pag wala akong Bible sa harapan ko, hindi ako makapag-concentrate. Tamang may Bible ka, pero kung nagbabasa ka ng Biblia, laman ng puso mo ang salita ng Panginoon, makakatuon ka ng pagsamba sa Panginoong Jesucristo. Hindi nyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Ano nga pinapakita nito? Ang pananampalataya ng isang tao, pakinggan niyo po ito, ang pananampalataya ng isang tao ay maaring maging kasing totoo ng mga apostol na nakakita kay Kristo kahit hindi niya nakita ng mukhaan o pisikal ang Panginoon. Basta ang kanyang pananampalataya ay nakabatay sa salita at ebanghelyo. Mga kapatid, kahit hindi nyo nakita si Kristo, ngunit kung ang inyong pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos, nakabatay sa mensahe ng ebanghelyo, ang pananampalatayang yun ay kasing totoo ng pananampalataya ng mga apostol. Napakalagang dapat makita natin yun. Kahit sinong tao sa panahon natin ngayon, kung ibabatay niya ang kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Ebanghelyo, ang pananampalataya ng taong iyon ay magiging kasing tunay, kasing totoo ng pananampalataya ng mga apostol. At kung ikaw ay sumasampalataya ngayon sa Panginoong Jesucristo, tulad mo at tulad ko na hindi nakita si Kristo, ngunit sasabihin ko sa iyo, ang pananampalatayang yan ay kasing tunay, kasing totoo ng pananampalataya ng mga unang alagad na nakahawak, nakahipo, nakita, nakasama ang Panginoong Jesucristo. Yan ang tunay na pananampalataya. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa
nakikita, ngunit ito'y nakabatay sa mensahe ng Ebanghelyo at salita ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, sa larawan, ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya mo kay Kristo ay nakabatay sa mensahe ng Ebanghelyo. Nakabatay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi nakita ng mga mananampalataya ang Panginoong Jesucristo. Ang aking tanong, ano ang meron sila? Bakit nagawa nilang ibigin si Kristo? Bakit nagawa nilang sampalatayanan si Kristo? Bakit nagawa nilang magkaroon ng kagalakan sa gitna ng iba't ibang pagsubok na habang nahihirapan, iniibig, pinagtitiwalaan ang Panginoong. Anong meron sila? Ano ang tinataglay nila ng panahon na ito? Bakit may ganito silang pamumuhay? Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo kung anong meron sila at ipapakita ko sa inyo na kung anong meron sila, meron tayo. Alam niyo ba kung anong meron sila, kung bakit nanatiling may kagalakan, nanatiling umiibig, at nagtitiwala sila sa Panginoong Jesucristo? Ang meron lamang sila ng panahon na yon ay isa lamang, ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos. Ito lamang ang meron sila at ito ay sapat na. Ito ay sapat na para matutunan nila na ibigin ng totoo, sampalatayanan ng totoo, at magkaroon sila ng tunay na kagalakan sa Panginoon. Sapat na ang salita. Mga kapatid, ito yun. Taglay natin ngayon. Taglay natin, mas higit pa nga, mas pribilehiyo tayo sa mga mananampalatayang ito dahil sa panahon nila, hindi pa ganun buo ang bagong tipan na tinatawag natin ngayong bagong tipan ng mga aklat na ito. Samantalang ngayon, taglay na natin ito. Kaya ang isang mananampalataya na nag-aangking siya, isang mananampalataya, subalit ang kanyang pag-ibig kay Kristo ay mababaw, ang kanyang pagtitiwala kay Kristo ay mababaw, ang pananampalatayang yun ay aking questionin. Dahil ang pananampalataya na hindi nakabatay sa salita ng Diyos ay mababaw at maaaring hindi pa totoo. Ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Panginoon. Ito ang aking hamon. Ang salita ng Diyos at ang mensahe ng Ebanghelyo ay sapat upang sampalatayanan at ibigin ang Panginoong Jesucristo. Ang kagandahan ni Kristo, ang kadakilaan ni Kristo ay nasa bawat pahina ng aklat na ito. At napakaganda ni Kristo. Napakadakila ni Kristo na sa bawat pahina ipinapakita paano siya naging isang mabuting punong pari. Napakaganda kung paano niya ipinakita na dahil sa kanyang kabanalan, sa kanyang righteousness, ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng mabuting katayuan, lahat ng sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng katayuang pinawalang sala dahil sa kalubusan ng kanyang katwiran, dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang persona, dahil sa kung sino siya. Ano sinabi sa John chapter 1? Sinabi doon na merong kaluwalhatian na nakita ang mga apostol. Hindi natin makikita ng literal, katulad ng vision ni Apostol Pedro sa Mount of Transfiguration. Hindi natin makikita yung subalit kapag bubuksan mo ang Biblia, may natatanging kaluwalhatian si Kristo na makikita natin sa banal na kasulatan at ang kaluwalhatiang iyon ang magdadala sa iyo para ibigin at lalong sampalatayanan at pagtiwalaan ang Panginoong Jesucristo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pag-ibig kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pag-ibig kay Kristo. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga pisikal na nakikita natin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga literal na bagay. Ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa nalalaman, sa naririnig, sa nakikita natin sa salita ng Panginoon. Doon nakabatay ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon.
Kaya ang taong hiwalay sa salita ng Diyos, ang taong hindi niya na pinaglalaanan ang kanyang sarili na magbasa ng banal na kasulatan, hindi niya makikita ang kagandahan ni Kristo. Kapag hindi niya nakita ang kagandahan ni Kristo, hindi niya lalong iibigin ang Panginoong Jesucristo. Sinabi ngayon, may kumakalat na balita na magiging malamig daw ang ating panahon ngayon dahil sa isang phenomenon na kung saan lumalayo tayo ng kaunti sa araw. At kakaiba ang phenomenon na ito. Alam niyo, ang totoo, tayo ay ang Earth ay nasa eksaktong lugar na kapag ito'y lumapit ng konti, ay yari tayo. Susunog tayo. At kapag naman tayo ay lumayo pa ng konti, ay lalamig. Kaya ngayon, sinasabi ng marami na magiging malamig daw ngayon dahil nagkakaroon ng kaunting paglayo ang ating mundo sa araw. Isipin ninyo, ang mundo ay ikaw at ang araw ay ang salita ng Panginoon. At habang ikaw ay lumalayo, ano mangyayari sa iyo? Manlalamig. At kapag lumayo ang mundo sa araw, mamamatay ang buhay. At yun ang magiging kalagayan ng mga taong lumalayo sa Panginoon. Lumalayo sa kanyang salita. Ang lumalayo sa kanyang salita ay mawawalan ng buhay, mawawalan ng pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang salita lang ng Diyos at ang mensahe ng Ebanghelyo, ito lamang ang magtuturo sa atin upang makilala natin si Kristo at ibigin natin ang Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang kaparaanan. Hindi diniscount ni Pedro ang karanasan ng mga mananampalataya nang sinabi niya hindi niyo siya nakita. Hindi sinasabi ni Pedro na hindi kayo qualified na maging Kristiyano. Hindi niyo nakita ang Panginoon. Pero marami sa mga mananampalataya o marami sa mga nakakita sa Panginoong Jesucristo, lalo na sa John chapter 6, na maraming tumalikod sa Panginoon. Bagamat nakita nila si Kristo ng mukhaan. Ang pinapakita nito sa atin, ang pag-ibig at pagtitiwala ng mga Kristiyanong ito kay Kristo na mga nanatili na hindi nila nakita si Kristo ngunit nanatili, ipinapakita nito na kasing totoo ang kanilang pananampalataya sa mga nakakita kay Kristo dahil sa salita ng Diyos. Isipin niyo ito. Hindi niyo nakita si Kristo, subalit bakit niyo sinampalatayanan? Ito ay dahil sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin upang ibigin ang Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang pagtiwalaan ang Panginoong Jesucristo. Kaya bagamat hindi niyo siya nakita, ngunit meron kang salita ng Panginoon, ito ang maglalapit sa iyo, sa Kanya. Ito ang magtuturo sa iyo na ibigin ang dakila at napakagandang Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito sa inyong pagpapala ng inyong salita. O aming Ama, sa mga salita ni Apostol Pedro na nakita namin, lahat kami na naririto ay hindi nakita ng mukha ng Panginoong Jesucristo, subalit, O Diyos, kung kami ay titingin lamang sa inyong salita, makikita namin ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa umaga pong ito, aming Ama, tulungan mo kami na sa aming pagtunghay sa inyong mga salita ang makita lamang po namin ang kaluwalhatian ni Kristo, ang kanyang kagandahan. Kasangkapanin niyo po, O Diyos, ang inyong salita upang kami ay dalhin ng may mas malalim na pagkamangha sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa tanging pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Amen.